Ang lalaking nasa inyong harapan ay si Jonathan Willett, 47 years old. Mayroon siyang 3 anak. Si Devier, ang panganay niyang anak mula sa una niyang asawa, at 2 pang anak na babae sa dati ding kinakasama na si Devon Michaels. Kilala ng lahat bilang isang masayahin, mabait, matulungin, masipag at responsableng ama. Napaka-positive ng outlook ni John sa buhay. Para sa kanya, ang buhay niya ay umiikot sa kanyang pamilya. Ngunit nagbago ang lahat ng taong 2023. Natagpuan si John sa loob ng kanyang kwarto na wala ng buhay. Nakalatag ang kanyang malamig na bangkay sa kanyang kama. Walang saplot at nawawala ang ulo. Natagpuan siya ng kanyang inang si Yoko sa ganitong sitwasyon. Ano nga ba ang nangyari kay Jonathan at sino ang maaaring gumawa nito sa kanya? Samahan niyo ako at ating balikan ang masalimuot na kasong ito at ang magulong pamilya ni Jonathan Willett. Umaga ng August 27, 2023. Nagising ng bandang alas 8 ng umaga si Yoko Willett. Nagtaka siya dahil ganoong oras na ay hindi pa rin nagigising ang anak niyang si Jonathan. Pumunta siya sa kwarto at doon ay nakita niya na nakahiga pa ang anak sa kanyang kama. Tinawag niya ang pangalan nito ngunit hindi ito sumasagot, kaya't pumasok na siya sa loob upang gisingin si Jonathan. Iniangat niya ang kumot at sa ilalim noon, nakita niya na wala ng buhay si Jonathan. Nang mga oras na iyon, naroroon din sa kanilang bahay ang kinakasama ni Yoko na si Yoshida at ito ang tumawag ng 911. Lumipas ang halos 1 oras. Dumating ang mga pulis sa Paladura Drive. Hinalughog ng mga pulis ang buong bahay, ngunit wala doon ang ulo ni Jonathan. Malinis ang pagkakagawa ng krimen. Wala din silang nakita na kahit na anong bagay na maaaring ginamit sa pamamaslang kay Jonathan. Sa tabi ng kama, nakita nilang nakalaglag ang boxer shorts ng biktima. Nakita din nila ang isang sinturon, isang botelya ng ammonia at isa pang bote ng bleaching solution. Wala na doon ang pantalon at damit ni Jonathan. Umaalingasaw din ang amoy ng bleaching solution sa buong bahay. Napansin din ng mga pulis na para bang umuusok ang katawan ng biktima. Ang usok na iyon ay nanggagaling sa ilalim ng kama ni Jonathan, marahil dahil sa naipong bleaching solution doon. Matapos ang paghahalughog, isinailalim sa autopsy ang katawan ni Jonathan. Lumalabas sa autopsy na ang mga sugat sa buong katawan niya ay sanhi ng pagkakapunas o maaaring ibinuhos na bleaching solution sa kanyang katawan. Sa kasamaang palad, hindi naging malinaw kung ano ang totoong ikinamatay ni Jonathan. Kung ang pagkakaputol ba ng kanyang ulo o kung patay na ba ito bago pa maputol ang kanyang ulo. Ipinanganak si Jonathan sa Yokota Air Base Hospital sa Tokyo, isang ospital na malapit sa lugar kung saan nakadestino ang kanyang ama nang nagsisilbi pa ito sa US Air Force. Dahil sa trabaho ng kanyang ama, ilang beses silang nagpalipat-lipat ng matitirhan. Mula sa Japan, lumipat sila ng California. Tumira din sila sa Henderson, Nevada nang magretiro ang kanyang ama. Sa loob ng 20 taon, nagtrabaho si John sa iba't ibang kumpanya na nagbebenta ng timeshare sa Las Vegas. Dahil sa kanyang pagsusumikap, nakapagtayo siya ng sarili niyang moving company. Si Jonathan ang tinaguriang moving guy ng Vegas at dahil dito, kilala na siya at ang kanyang trailer truck sa Las Vegas Valley. Very extrovert si John, mahilig makipag-usap sa mga tao at halos lahat ng kanyang nagiging kliyente ay nagiging kaibigan niya. Ngunit sa likod ng masayahing personalidad na ito ni Jonathan, nakatago ang mga problema niya sa kanyang sariling pamilya. Naging komplikado ang lahat nang makilala niya ang babaeng si Devon Michaels na isang adult movie actress. Bukod sa pangalang Devon Michaels, marami din itong mga alias marahil dahil na rin sa kanyang trabaho. Mga pangalan tulad ng Nikki Fairchild, Tracy Tavares at Sally Bowles.
Sa pamilya ni Jonathan, siya si Nikki. Sa kanyang mga kaibigan naman ay siya si Dee. Nagpakasal silang dalawa noong 2012, ngunit nauwi din ang kanilang pagsasama sa hiwalayan. Na-finalize ang kanilang diborsyo noong 2018. Katulad ng nabanggit kanina, nagkaroon sila ng 2 anak at ng mga panahong iyon ay hati sila sa kustudiya sa mga bata. Subalit mukhang talagang desidido itong si Devon Michaels na wasakin ang pamilya ni Jonathan. Sa halip na maghanap ng iba, ng mas maayos sanang lalaki, ng lalaking mas makapagbibigay ng direksyon sa kanyang buhay. Mas pinili ni Devon na ma-inlove sa kanyang stepson na si Devier, ang panganay na anak ni Jonathan. 20 taon ang agwat ng kanilang edad. 19 years old pa lamang si Devier nang magsimula ang kanilang relasyon. Nang panahon ng insidente, si Devon ay 47 years old na, habang si Devier naman ay 27. Hindi pa nakontento si Devon sa tawag ng laman. Ginawa niya ring opisyal ang lahat at hindi nga nagtagal, nagpakasal na rin ang dalawa. Bago mangyari ang lahat ng ito, maayos ang relasyon ng mag-amang Jonathan at Devier. Isang home security technician si Devier at malimit ay nakakatrabaho niya ang kanyang ama sa mga proyekto na hinahawakan nito. Base sa mga text messages ni Jonathan sa anak, mukhang wala itong kaalam-alam sa namamagitan kina Devier at Devon, na para bang nalaman na lamang nito na kasal na ang dalawa. Wala ding kaalam-alam ang ina ni Jonathan na si Yoko, na kasal na pala ang kanyang apong si Devier sa dati niyang manugang. Dahil sa ginawang ito ni Devon at Devier, naging napakagulo ng setup ng kanilang pamilya. Anak ni John si Devier, dati niyang asawa si Devon, so technically stepmother ni Devier si Devon. May 2 siyang kapatid dito sa ama. Dahil nagpakasal silang dalawa, asawa na niya ang kanyang stepmother at siya na rin ang stepfather ng kanyang 2 kapatid na babae. Si Jonathan naman na dating asawa ni Devon, ngayon ay father-in-law na ng dati niyang asawa dahil kasal na ito sa panganay niyang anak. Dahil sa magulong sitwasyon na ito, ninais ni Devon na makawala sa anino ni Jonathan. Nangarap si Devon na magkaroon ng mundo kung saan wala doon ang dating asawa, nang sa ganon ay makapagsimula silang muli ng bagong buhay ni Devier. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, unang na-focus ang atensyon ng mga pulis kay Devon Michaels. Ayon sa testimonya ng ina ni John na si Yoko, si Devon ang huling nakasama ni John ng gabi na mapas lang ito. Base sa testimonya ni Devon, na-cancel di umano ang engagement ni John sa bagong babae na karelasyon nito, at ang balak sana ni John ay lumipat na rin sa kanyang bahay nang sa ganon ay maging buo ang kanilang pamilya para sa 2 nilang maliliit na anak. Itinapon di umano ni John ang engagement ring na dapat ay ibibigay nito sa kanyang girlfriend sa basurahan sa kanilang bahay. Mariing pinabulaanan ni Devon na may kinalaman siya sa pagkamatay ng dating asawa. Sa pagpapatuloy ng interview, inungkat ng mga pulis ang koneksyon nila sa isa't isa. At dito na nga mas lalong gumulo ang lahat. Inamin ni Devon na kasal siya sa panganay na anak ni John, ngunit wala di umanong nangyayari sa kanila. Itinanggi din ni Devon na patuloy na may nangyayari sa kanila ng dating asawang si Jonathan. Nangyari lamang di umano ang nangyari dahil pinipilit nila na mabuo ang kanilang pamilya para sa 2 nilang maliliit pa na anak. Sa interviewing ito, dinownplay ni Devon ang relasyon niya kay Devier. Ipinaliwanag niya sa mga pulis na pinakasalan lamang niya si Devier para maging caregiver niya ito at ng kanyang 2 anak, na mayroon di umano siyang medical conditions at napakaraming mga resetang gamot at mas magiging maalwan ang kanyang buhay kung may isang taong direktang tutulong sa kanilang mag-iina. Dahil kasal sila ni Devier, legally may karapatan itong makialam sa buhay niya pati na rin sa buhay ng kanyang 2 anak. Ngunit dahil na rin sa pagpupursige ng mga pulis, hindi nagtagal, napaamin nila si Devon. Umamin si Devon na may nangyayari nga sa kanila ni Devier,
ngunit matagal na di umano silang hindi nagsisiping. Nagsagawa din ng paghahalughog ang mga pulis sa bahay ni Devin, pati na rin sa bahay ng ina ni Jonathan na si Yoko sa Paladura. Hinalughog nila ang bahay ni Devin at doon ay nasabat ng mga pulis ang napakaraming ebidensya na magpapatunay na nagsisinungaling si Devin. Nakuha ng mga pulis ang napakaraming larawan ni na Devin at Devier ng araw ng kanilang kasal. Mukhang masaya at in love sa isa't isa. Nakita din ng mga pulis ang larawan ni Devin at Devier na magkasama sa isang kama. Pati na rin ang diary ni Devin kung saan isinulat niya kung gaano niya kamahal si Devier. May isang pahina pa sa notebook kung saan isinulat ni Devin ang mga katagang, "My dearest love, I cannot begin to tell you how grateful I am for you. I am yours forever, mind, body, and soul." Nakalita niya din sa diary ni Devin kung gaano sila kadalas mag-away. May isang entry sa diary kung saan ikinuwento ni Devin na lumaya si Devier sa kanilang bahay at nagpunta ito sa California. Sinumbatan ni Devin si Devier sa kanyang sulat na tinalikuran niya ang lahat para dito, kaya't hindi siya nito pwedeng iwanan. Para mapabalik sa Nevada si Devier, sinabi ni Devin dito na buntis siya at kung hindi ito babalik sa kanilang bahay ay sasabihin niya sa lahat na siya ang ama ng kanyang dinadala. Base din sa kanilang mga text messages, ilang beses na nagtangka si Devier na iwanan ang kanyang madrasta. Ngunit paulit-ulit siyang napapapayag ni Devin na bumalik sa kanila. May mga text messages din naman si Devier kay Devin na tila sobrang passionate nito sa pagmamahal niya sa kanyang madrasta. At alam nito na napakadelikado at mapusok ang larong bahay-bahayan na kanilang ginagawa. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, sinubukan din ng mga pulis na hanapin ang murder weapon, ngunit bigo silang mahanap ang mga ito sa bahay ni Devin. Hindi na rin nila nakita ang engagement ring na di umano ay itinapon ni Jonathan sa basurahan sa kanilang bahay. Napakarami ding mga pahayag ni Devin sa mga pulis na pawang mga kasinungalingan. Katulad na lamang ng baril na nakarehistro kay Jonathan. Ayon kay Devin, nasa kanya ang baril ni Jonathan, ngunit wala di umano itong bala dahil wala siyang gun safe sa kanilang bahay. Subalit nang halughugin nila ang bahay ni Devin, tumambad sa kanila ang gun safe sa may sink sa kanilang banyo. Natagpuan din nila ang ilan sa mga gamit ni Jonathan na maingat na nakatago sa likod ng dresser ni Devin, kung saan nakatago ang kanyang mga underwear. Natagpuan nila sa bahay ni Devin ang driver's license ni Jonathan, pati na rin ang susi ng kanyang sasakyan. Ang nasabing sasakyan na ito ni Jonathan ay nakapark pa rin sa bahay ng kanyang inang si Yoko. Ngunit ang pinakamatibay na ebidensya na natagpuan ng mga pulis ay ang cellphone na nakita nila mula sa driveway ng bahay ni Devin. Ang cellphone na ito ay may bahid pa ng dugo. Isinailalim sa eksaminasyon ang cellphone at nakumpirma ng mga pulis na dugo nga iyon ni Jonathan. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, ginamit din ng mga pulis ang cellphone location data ni na Devin at Jonathan upang mapinpoint ang kanilang mga lokasyon bago at matapos ang krimen. Ginamit din nila ang mga security footages at mga doorbell cameras na mga bahay na malapit sa bahay ni na Devin upang mapagtagni-tagni ang galaw ni na Jonathan, Devin at Devier. Base sa nakita ng mga pulis, magkasama ng mga panahong iyon si Devin at Jonathan. Namili sila ng mga gamit ng mga bata sa school at naglipat din sila ng mga gamit ni Jonathan. Bandang 8:00 ng gabi, dumating sila sa bahay ng ina ni Jonathan sa Paladura. Ipinark ni Devin ang sasakyan niyang Nissan Armada sa gilid ng bahay. Pagkatapos noon, sumakay sila sa Vegas Moving Guide truck, pabalik naman sa bahay ni Devin upang dalhin ang mga gamit ni Jonathan. Nang matapos ang lahat, bumalik silang muli sa bahay ng ina ni John sa Paladura. Dumaan din sila sa gas station upang magpagasolina.
Nakita din nila sa CCTV footage na bumili din si Jonathan at Devin ng iba pang gamit sa gasoline station. Nakita din sa footage na nakangiti si Jonathan habang pumapasok at lumalabas ng tindahan. Nakasuot ng itim na t-shirt si Devin, kulay blue na shorts at kulay itim na sapatos. Dala ni Devin ang maliit na kulay itim na bag. Ito ang parehas na bag na nakita din ng mga pulis nang halughugin nila ang bahay ni Devin. Matapos iyon, tumulak na ang dalawa sa bahay ng ina ni John at nakarating sila doon ng bandang 10:00 ng gabi. Sa tansya ng mga pulis, ng mga oras na ito napaslang si Jonathan. Umalis si Devin ng bahay ni Yoko bandang 2:00 ng madaling araw. Bandang 11:00 ng gabi, nakita sa CCTV footage ng kapitbahay ni Yoko na may isang tao na nag-unlock ng sasakyan ni Devin. Binuksan din nito ang driver's side door at may inilagay ito sa loob ng sasakyan. Base sa ilaw ng sasakyan, pinaandar ito paunahan upang ipark mismo sa harap ng bahay. Katabi ng truck, palayo naman sa view ng camera. Ang pangalawang encounter naman ay nang magkita sina Devin at Yoko sa kusina ng bahay, bandang 1:00 ng madaling araw. Bumaba si Yoko mula sa kanyang kwarto para uminom ng tubig. Nag-usap sila ng mga 15 minuto at naghugas pa sila ng pinggan na magkasama. Ayon sa testimonya ni Yoko sa mga pulis, mukhang nagulat si Devin nang makita siya nito sa kusina. Ngunit sa kanyang pagkakatanda, walang kahit na anong bakas ng dugo sa katawan at damit ni Devin. Sinabi di umano sa kanya ng dating manugang na natutulog na si John sa kanyang kwarto ng mga oras na iyon. Taliwas naman ito sa pahayag ni Devin sa mga pulis. Nagising si John at naninigarilyo sa grahe nang umalis siya ng bahay nila sa Paladura. Katulad ng nabanggit kanina, bandang 2:00 ng madaling araw, umalis ang sasakyan ni Devin sa bahay ni Yoko. Base sa datos na hawak ng mga pulis, nag-travel na magkasama ang cellphone ni Devin at ni John papunta sa bahay ni Devin at nakarating sila doon matapos ang 1 oras. Bago makarating ng bahay, dumaan pa ang sasakyan ni Devin sa CVS Pharmacy drive-thru para bumili ng gamot ng kanyang mga anak. Nakita din sa CCTV na kulay puti na ang damit na suot nito. Taliwas sa suot nito nang kasama pa nito si John na kulay itim na t-shirt. At matapos nga ang 6 na oras, natagpuan na si John sa loob ng kanyang kwarto na wala ng buhay at nawawala na din ang ulo. Matapos ang 1 linggo, si Devin ay dinakip ng mga pulis sa pagpaslang kay Jonathan. Isinailalim siya sa interogasyon at dito na nga nagdagdag ng impormasyon si Devin. Ayon sa salarin, minamasahe di umano niya si Jonathan nang magtangka itong makipagtalik sa kanya. Hindi niya di umano ito nagustuhan kaya tumayo siya mula sa kama at kinuha ang isang kahoy sa may cabinet at saka ihinampas sa ulo ni Jonathan. Nasaktan di umano ang dating asawa pero alam niya na buhay pa ito at humihinga. Sigurado siya na buhay pa si John nang umalis siya ng kanilang bahay. Noong una, sinabi ni Devin na hinampas niya sa ulo si John dahil sa pagtatangka nitong makipagtalik sa kanya. Ngunit kalaunan, inamin niya na may nangyayari naman talaga sa kanila kapalit ng pagbabayad nito ng kanyang mga bills. Idinagdag din ni Devin na lulong di umano sa alak ang dating asawa at kalimitan ay sinasaktan siya ni Jonathan. Wala di umano siyang balak na patayin si John. Nais lamang niyang masaktan ito to the point na mau-ospital ito nang sa ganon ay magkaroon siya ng panahon na ilayo ang mga anak mula dito. Dahil sa pahayag na ito ni Devin, naging klaro ang lahat para sa mga pulis. Iyon ang motibo ni Devin. Kailangang mawala ni John nang sa ganon ay makuha niya ang custody ng 2 niyang anak at kung mangyayari iyon, ay tuluyan na silang makakapagsimula ng bagong buhay kasama ang lalaking totoo niyang minamahal. Nang tanungin naman ng mga pulis si Devin patungkol sa pagkakapugot ng ulo ni Jonathan at kung paano niya nilinis ang pinangyarihan ng krimen,
Paulit-ulit at mariing itinanggi ni Devon ang pagkakasangkot sa insidente. Wala di umano siyang natatandaan sa mga pangyayari. Ang tanging naaalala niya pag uwi ng bahay ay naligo siya at dumiretso na siya sa kama para matulog. Hindi din niya di umano matandaan na dumaan siya ng pharmacy para kuhanin ang gamot ng kanyang mga anak. Kahit na malinaw sa CCTV ang kanyang ginawa. Hinalughog din ng mga pulis ang bawat basurahan na malapit sa bahay ni Devon at Yoko. Ngunit sa kasamaang palad ay wala na doon ang ulo ni John. Ayon sa mga kapitbahay, dumaan na ang magbabasura bago pa man natagpuan ang labi ni Jonathan. Base naman sa DNA testing, nakumpirma na nasa mga cleaning bottles ang DNA ni Devon. Parehas din ito sa mga cleaning products na ginagamit ni Devon sa kanilang bahay. Natuon naman ang diskusyon sa cellphone na may dugo ni Jonathan. Iginiit ni Devon na nasugatan di umano ito nang naglilipat sila ng gamit at iyon marahil ang dugo na nakita nila sa cellphone ni John. Nasa kanya di umano ang cellphone dahil ibinigay ito sa kanya ng dating kinakasama dahil naglilipat nga sila. Ngunit muli napatunayan ng mga pulis na nagsisinungaling si Devon. Base sa autopsy, walang ibang sugat sa katawan si Jonathan. Ang tanging sugat na meron ito sa katawan ay nang maputol ang ulo nito. Sa kabila ng mga kumpirmasyon na ito, ipinagpatuloy pa rin ni Devon ang pagsisinungaling sa mga pulis. Matapos ang lahat, si Devon ay formal na nakasuhan sa pagpaslang sa ama ng kanyang dalawang anak. Nang sumapit ang July 2025, pumayag si Devon sa isang plea deal para sa mas mababang sintensya. Sa plea deal na ito, mabibigyan siya ng parusang habang buhay na pagkakakulong at magkakaroon ng posibilidad na maparol sa loob ng 15 taon. Subalit sinayang ni Devon ang pagkakataon na ibinigay sa kanya ng korte. Sa halip na tumupad sa kasunduang plea deal, ipinilit ni Devon sa loob ng korte na siya ay inosente at walang kasalanan. Pinagbintangan pa nito ang mga investigador at sinabing minanipula ng mga ito ang lahat nang sa ganon ay siya ang madiin sa pagkamatay ni Jonathan. Dahil sa inasal na ito ni Devon, kinansela ng korte ang plea deal at nagsimula nga ang trial sa kaso noong November 2025. Si Attorney Robert Draskovic ang tumayong abogado ng salarin. Ayon sa abogado, ang totoong pamatay kay Jonathan ay walang iba kundi ang anak nitong si Devier. Masyado di umanong mabilis ang naging pag-absuelto ng korte kay Devier, gayong ito ang pinag-ugatan ng lahat. Ito di umano ang may pinakamalaking motibo na gawa ng masama si Jonathan. Dahil kung matutuloy nga naman ang paglipat nito sa kanilang bahay, mawawalan siya ng pwesto sa buhay at bahay ni Devon. Mawawala ang kanyang bahay, ang kanyang asawa at mga kapatid. Ngunit taliwas ito lahat sa ebidensya na hawak ng mga pulis. Base sa telephone data ni Devier, nasa loob lamang ito ng bahay kasama ang kanyang dalawang nakababatang kapatid sa loob ng 4 na oras na window kung saan maaaring napaslang si Jonathan. Ayon naman sa abogado ni Devon, maaaring iniwan nito ang kanyang telepono sa bahay, kaya't walang naging paggalaw ang lokasyon ni Devier ng mga oras na iyon. Ngunit ayon sa mga pulis, imposible ang mga pahayag na iyon ng abogado dahil imposibleng hindi ito mahagip ng CCTV kung sakaling umalis ito ng bahay. Humarap din sa korte si Devier. Magalang ito at kalmadong sinagot lahat ng mga katanungan sa kanya. Nang mga puntong iyon, kasal pa rin siya sa kanyang madrastang si Devon at malinaw kay Devier kung paano nagkaroon ng lamat ang relasyon nilang mag-ama dahil sa pagpapakasal niya kay Devon. Noong una, sinabi niya sa korte na marriage for convenience lamang ang meron sila ni Devon at wala di umanong nangyayari sa kanila. Ngunit kalaunan, binawi niya ang testimonyang ito at sinabing totoo at authentic ang kanilang pagiging mag-asawa ni Devon. Sinabi din ni Devier na mahal niya ang kanyang ama at maayos ang kanilang pagsasama bago nangyari ang lahat ng ito. Constant ang komunikasyon nila at natigil lamang iyon
nang malaman ni Jonathan na nagpakasal na sila ni Devin. Wala di umano siyang motibo para patayin ang kanyang ama. Base sa CCTV, nakapark ang sasakyan ni Devier sa harap mismo ng bahay ni Devin. Lumabas lamang si Devier ng bahay bandang alas 7:30 ng umaga nang paalis na ito ng bahay papunta ng trabaho. Iisang kalsada lamang ang nagdudugtong mula sa kanilang bahay papunta ng main road. Kung totoong umalis si Devier ng bahay ng gabing iyon, imposibleng hindi siya mahagip ng CCTV. Iginiit naman ng kampo ni Devin na maaaring alam ni Devier kung saan nakaposisyon ang mga kamera dahil isa nga itong technician at dahil doon ay hindi siya nahagip ng kamera. Natuon naman ang investigasyon sa isang footprint na nakita ng mga investigador sa likod ng bahay ni Yoko. Ayon sa ginang, bandang 1:15 ng madaling araw nang huli niyang makausap si Devin. Nang makabalik siya sa kanyang kwarto matapos uminom ng tubig, bandang alas 3 ng umaga, nakarinig siya ng isang malakas na kalabog kasabay ang tahol ng mga aso. Ngunit ang pangyayaring ito ay lagpas na sa window kung saan tinataya ng mga pulis na mga oras na napaslang si John. Nagsalita din ang kinakasama ni Yoko na si Yoshida at sinabing gumagamit siya ng butcher knife sa paghahanda ng pagkain ng kanilang mga aso. Ngunit noong August 7, nawawala ang nasabing kutsilyo. Subalit ang nakapagtataka na pinatunayan din ng lahat ng mga witness. Wala silang nakitang masyadong dugo sa pinangyarihan ng krimen. Wala ding mga talsik ng dugo sa mga dingding, suggesting na maaaring sa ibang lugar pinugot ang ulo ni John. Base sa luminol testing, wala din silang nakita na dugo na nilinis o pinahiran sa loob ng kwarto ni John. Wala silang nakitang kahit na anong ebidensya na direktang mag-uugnay kay Devin sa pagkakapaslang sa kanyang dating asawa. Ngunit para sa prosecution, malinaw na malinaw ang lahat. Maaaring walang direktang ebidensya na magliling kay Devin sa pagkakapugot ng ulo ni Jonathan. Ngunit patong-patong ang ebidensya na magdidiin sa kanya. Maaaring nalito ng kampo ni Devin ang lahat sa pagdidiin kay Devier, ngunit lahat ng ebidensya ay muling bumabalik sa katotohanan na si Devin Michaels ang pumatay kay Jonathan. Hindi maaaring parusahan si Devier dahil walang kahit na isang ebidensya na magpapatunay na may kinalaman siya sa pagkamatay ng kanyang ama. Iginiit din ng prosecution sa korte na pinaikot ni Devin si Devier sa kanyang mga palad. Mas matandang gulang si Devin kaysa kay Devier, mas eksperyensado, mas maraming alam. Sa mata ng korte, si Devin ang nag-organisa ng lahat at napakagaling ng pagkakaplano niya sa krimen. Maraming butas at katanungan sa kasong ito na hanggang ngayon ay wala pa ring kasagutan. Katulad ng nasaan ang ulo ni Jonathan at nasaan ang murder weapon. Ngunit isang bagay lamang ang sigurado sila, na si Devier ay inosente. Matapos ang lahat, nagkaroon ng nagkakaisang desisyon ang jury para kay Devin Michaels noong November 14, 2025. Guilty sa kasong pagpaslang kay Jonathan Willett. Nakatakdang masentensyahan si Devin Michaels sa January 8, 2026 at nahaharap siya sa 51 years to life in prison. Kung interesting po ang kasong ito para sa inyo, please leave a comment and share your thoughts sa comment section below. Please click on the subscribe button and notification bell as well para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and see you on the next one.